At dahil sa kaya po ng isang cruise ship, guys, sa mga oras na ito, gusto kong talakayin ang iba't ibang mga opportunities ng trabaho para sa mga Pilipino sa mga cruise ships. Kagaya po ng sinasakyan ko ngayon, ang MSC Poesia, na naglalayag ngayon dito sa Northern Europe. Nasa Baltic Sea tayo right now. Galing po tayo ng Sweden and we're proceeding to Denmark sa kasalukuyan. Kita naman nyo guys, puro kalawakan ng dagat ang makikita. Wala akong masilayan na kalupaan. But anyway, yan po ang buhay ng mga sea-based workers. So, ano ang opportunities ninyo? Kasi nakita ko guys dito sa barko na ito, ang daming mga Pilipino na mga workers. Merong mataas ang posisyon sa guest services, meron din isang head waiter, at bukod doon, iba't iba pang mga trabaho. Hindi ko na po sila isa-isa na tingnan kung ano-ano mga ginagawa nila dito, pero maraming Pilipino guys, malaking porsyento ay mga Pinoy. Pero, ano yung paraan ng pag-a-apply? Ano rin yung advantages at disadvantages ng trabahong ito? Ito ba'y para sa inyo, ganitong klase ng trabaho? Yan ang ating pag-uusapan guys. Kaya stay tuned. Ito po si Ate Menchi na nagsasabing thank you for watching. At kung kayo po hindi pa nakasubscribe, subscribe! Pindutin lang po ang subscribe button. Thank you very much po sa inyong lahat. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchi's Philippine Life. You can join and be a member of this channel. At kahit ako'y nasa karagatan, syempre, pinapasalamatan ko pa rin ang ating mga channel members. Thank you kay Jency, Nenette Lapira, kay Thriving Mom Advisor Arthur Postigo, Marjo Jumento, Maria Amaya, kay Joy Gabriel Channel X, Marlo Kuwasay, Jesseline Ochoa, kay Johnson Pangilinan, Corazon Binene, Nympha and Marciano. Salamat po sa inyong support sa aking channel. At ngayon, diretso na po tayo sa ating topic. Ayan. Ito pong MSC Cruises ay isang worldwide cruising ang serbisyo po nila. Marami pong iba't ibang MSC sa iba't ibang ruta din. At ito pong company na ito, sabi ay it started as a family-owned business. At hanggang sa ngayon naman yata ay ganun pa rin. But anyway, huwag na natin masyadong talakayin yon. Tanong, Ate Menchi, bakit napili nyo ang MSC na siyang sakyan ngayon sa inyong cruise na ito? Okay. May mga requirements po kami sa pagpili ng cruise, no? Unang-unang gusto namin ay yung destination. Siyempre, may gusto kaming mga destination. Maraming ibang mga cruise line dyan sa maraming destination. Pero, merong panahon na gusto namin ay, let's say, Europe. Yun. So, this time, dahil umiiwas muna tayo sa mga biyahe sa USA, so nag-Europe kami ngayon, no? So, yung biyahe nito ay gusto ko at gusto namin lahat na aking pamilya. Ang mga hindi pa namin napupuntahan ho kasi yung Denmark, ang Sweden, Germany, Poland. Yung magkakagrupong bansa dito sa Baltic Sea, okay para sa amin. So, yun ang isang requirement namin. Another thing is the price. Ang price po ng MSC is not bad. Okay po. Okay lang ang presyo nito. Sabihin natin, doon sa presyong yun, in-expect mo rin kung anong class ang iyong makikita na standard. Ano po? Yun yun. So, the price is not bad at all. And then, yung mga amenities. Maganda po naman ang review sa MSC. Hindi siya perfecto because nothing is perfect, pero okay na. Diba? Kaya okay na sa amin ang MSC sa biyaheng ito. And then, ang room requirement ko ni Ate Menchi. Sabi ko nga, dalawa lang ang room requirements ko guys na importante eh. Balcony and Wi-Fi para makakonect ako sa inyo. So, it so happened that I got the balcony, I got the Wi-Fi. Kahit ang room hindi masyadong malaki, it's just enough para sa dalawa katao yung room. Tama lang yung space. It's okay. So, yun ang mga requirements ko. Kaya napili namin po ang MSC Poesia. Ang ibig sabihin daw ng Poesia ay poetry. So, parang itong barko ito ay it's the poetry of the seas. Ayun, no? So, ngayon,
Sa barkong ito, marami bang Pilipino? Of course! Maraming Pilipino, guys. May nagsabi sa akin na about 40% daw ng crew ay Pilipino. Pero nang tiningnan ko naman, nagkwento-kwento ako sa ibang mga Pilipino, maybe it's not 40%. Pero malaking porsyento po ay mga Pinoy. May matataas ang posisyon, merong head ng mga waiters. Aba, alam nyo ba, mahigit 80 pala ang waiters dito. Yung mga servers, mahigit 80. Eh, head ka ng mga yon, imagine. And then, meron ding mataas ang posisyon sa guest services. Hello sa inyo dyan, guest services ng Poesia. Dominic, hello. Thank you very much for the nice welcome and for the gift. Thank you very much. May pa-welcome gift pa siya sa amin. Thank you very much po. Yun. So, marami pong on board na mga Pilipino. Bakit? Dahil pinagtitiwalaan po ng mga shipping company, ng mga cruising company, ang mga Pilipino. Dahil pinagtitiwalaan po ng mga cruise ship ang mga Pilipino. Last year, guys, nasa Royal Caribbean kami. Yung isang company na yun, dami ring Pilipino doon. At please din po ako doon. Sayang-saya ko din doon sa Royal Caribbean kasi marami tayong viewers na natagpuan natin doon. No? Okay, so nasabi ko na ang barkong ito at saka ang mga Pilipino na nandito. Ang tanong ko sa inyo ng mga viewers ko, kayo ba ay nagkaka-interest din na magtrabaho sa mga sea-based na trabaho tulad ng sa cruise line? Yun ang tanong. Kasi may opportunity pero sabihin na nating hindi ito para sa lahat. Kasi isipin mo na lang, nagtatrabaho ka sa lugar na kalawakan ng dagat. Kung mainipin ka at ikaw ay madaling ma-stress, baka hindi ito para sa'yo. Pero marami na po ang nagkaroon ng maayos na pamumuhay, nakapag-ipon, nakapagpundar sa mga trabaho sa sea-based business. Okay, so papaano mag-apply sa ganitong trabaho tulad ng MSC? Well, ngayon po ang maganda, pwede na kayong mag-apply online. Pwede na lang kayong pumunta sa website nila ng mga cruise company. Maraming, hindi ko na kailangan sabihin ng lahat. Mag-search ka lang online, lalabas dyan. And you can directly apply online, provided na kayo ay qualified. Ayun. So, sa pag-apply po sa MSC Cruises, isi-search lang ninyo ang msccruises.com o di kaya hanapin lang ninyo ang careers at MSC Cruises. Pwede kayong mamili doon sa Ashore roles o doon sa mga headquarters nila, sa mga office nila. Meron po silang mga trabaho na hindi dito sa dagat, kung gusto nyo yun. Or, mas maraming chance po doon sa on-board roles, mga trabaho dito sa dagat. Okay. Hotel. Gusto nyo ba sa mga hotel? Yung pagiging steward, yung mga ganun, no? Yung sa housekeeping. And then culinary, sa pagluluto, kung kayo ay chef or cook, yan. Or assistant chef, whatever position or kung ano man ang inyong skills. Pwede rin kayong mag-apply sa destination, yung mga tungkol sa mga excursions at iba pa. Entertainment, magaling po ang mga entertainers nila dito, yung nag-show. Every 7 o'clock ng gabi, guys, nanonood kami ng show doon sa theater. Ang gagaling po nilang kumanta, sumayaw, pabitin-bitin diyan, at iba pang mga palabas. And then, finance office, food and beverage, doon marami ang mga Pilipino. Food and beverage. Alam ba ninyo na ang aming main server doon sa main dining room ay Pilipino. At ang assistant niya ay Pilipina. Oh, wow! Maverick and Danica. Yun, ang aming gabi-gabi ay kapiling sa pagsiserve. Gagaling nila at very, very friendly ng mga kabataan pa ito, guys. And then, guest services. Yun nga, sabi ko sa inyo, meron ditong isang mataas ng posisyon sa guest services. Si Dominic. Hotel operation, housekeeping, laundry, inventory, retail, and casino. Meron ding mga casino dealers. Maliit lang po ang casino ng ganitong barko, pero meron din. May table games din sila. Meron din silang yan. Ano pa? Retail at saka spa at iba pang mga, kung may amenities, mayroong tao doon sa kung ano mang serbisyo na yon.
So, yun guys, mamimili kayo doon kung ano ang inyong mga skills. Ngayon, tinanong ko sa atin dito mga nakausap, like si Maverick, yung isa sa mga waiters, isa sa mga servers dito, sabi niya, kung mag-a-apply po sa mga gantong jobs, dapat ready lahat ang requirements. Ano ba ang mga requirements sa sea-based jobs? Dahil barko ito, dapat meron kang seaman's book, no? Pero bago yan, ano muna yung posisyon mo nga applyan? Ikaw ba ay may experience? Dapat meron. Hindi ka matatanggap kung wala kang experience. Halimbawa, mag-a-apply ka na sa food and beverage, no? Server, halimbawa. Aba, hindi kailangan na nakapagtrabaho ka na sa malalaking restaurants or sa mga sikat na hotel na may pangalan kasi yun po ang tinitingnan. Imagine, this is an international company, guys. Kaya ang kanilang ina-expect din sa inyo ay international din ang inyong experience. Yun, kailangan may ganun ka ng experience plus yung iyong pinag-aralan, yung iyong education, and then trainings. Kailangan nakapag-training ka na nung meron ka ng seaman's book mo, meron ka na rin yung safety in the seas, SOLAS, yun. At iba pang training na kaugnay ng iyong ina-applyan. So, kahit first-timer po pwede rin. And of course, English, guys. English. Dito po sa mga barko, marami pong magagaling maglingwahe iba-iba. Like itong aming barkong ito, ay umiikot po sa mga pasahero nito, guys, ay mostly European. Kaya pag nagsalita po yung kanilang mga entertainment people, ay nako po, may English, may Italian, may French, may Spanish, may Portuguese. Anim yatang lingwahe po ang ginagamit nila. Ang gagaling, nakakabilib sila, guys. Very, very linguist sila. No? Magagaling sila. So, at least English, kung kayo ay mag-a-apply from the Philippines or kung saan man kayo manggagaling na bansa at kayo ay mga Pilipinong nanonood sa atin ngayon, no? So, yun, sabi ng mga nandito na, kailangan ready na lahat ng inyong mga requirements para kayo ay ma-hire sa sea-based job. Yun. And then, apply online. At pag na-impress sila sa inyo, then kukontakin nila kayo. Maganda dito, guys, kasi pag nagustuhan kanila, after your one contract, tatawagin kanila uli. After a few months, 2 months or 3 months, tatawagin kanila uli for another contract. Hanggang sa tumagal ka at tumaas pa ang mga posisyon mo kung ikaw ay pwedeng itaas. Yun ho yun, no? So, meron akong kausap dito, guys, si Alex, isang head waiter na more than 20 years na po siyang nagbabarko. Ibig sabihin, nag-enjoy siya. Di ba? Yun. So, that's how to apply at ano ang dapat ninyong mga ihanda. Okay po? Ano naman yung advantages and disadvantages ng trabaho sa barko? Ang advantages po ng trabaho sa barko, naiipon nila ang kanilang sweldo kasi wala naman silang binibili dito sa loob ng barko. Maliban na lang kung bibili ka ng mga mamahaling tinta nila dyan. At saka, sabi nila, no tax daw sila. Ang sweldo nila hindi binabawasan ng tax. Aba, kung totoo yun, ay malaki ang naiipon nila. Kasi libre na po ang foods nila, libre din po yung tira nila dito sa barko. That's the reason why naiipon nila ang kanilang sweldo. At another na maganda pong advantage dito ay you get to see the world. You get to see different countries of the world for free. Dahil allowed din po silang bumaba sa mga port ng iba't ibang bansa. Kung ikay off-duty, allowed kang bumaba. Hindi nang sinabi sa atin ng isang viewer natin, si Edward, viewer ko, sa ating live, at sinabi niya na siya ay medyo lumipas na rin yung panahon niya sa barko, sa cruise ship, at lumipat na siya ngayon sa Canada sapagkat it's about time na makasama niya ang pamilya niya. And that's one of the disadvantages po ng trabaho sa barko. Hindi mo kasama ang iyong pamilya kasi nasa barko ka. Ayun. So, ang mga contract nila is 6 months, 8 months, meron pa raw 9 months. So, sabi nung isa nating kausap dito si Alex, tama na yung 8 months kasi bagot na sila dahil namimiss na nila ang pamilya nila ng 8 months. Yun. So, that's one of the disadvantages po na ikaw ay mabobore kasi hindi mo kasama ang iyong pamilya. Another downside po ng trabahong ito is the safety because you are at the sea. Another disadvantage, guys, I expect long hours ng trabaho.
mahaba po ang trabaho nila dito, ang hours. Kung baga sa land-based, ang trabaho natin ay 8 oras, ganyan. Pag lumampas doon, mag-overtime pay ka na, babayaran ka na ng overtime pay. Dito po, you are expected to work long hours. Na ang overtime ay maaaring konti lang ang nabibigay sa inyong overtime pay. Parang ino-offset nila yung libre pagkain ka na, libre lodging ka na. Pero you have to work long hours. At kung minsan po wala silang day off. Hindi ko sure kung paano sila nagde-day off. Pero ang sabi nga ng iba ay kulang sa day off. Kulang sa day off. So expect long hours of works and more days of work sa barko kung ikaw. Wala po akong connection sa MSC. Kaya ang masasabi ko lang po ay you go to their website to learn more about this company. At kung hindi naman sa kanila, marami pang iba po mga companies na hindi ko na po i-broadcast ang mga pangalan nila. So many companies na nag-cruising po all over the world. So yun na guys. Good luck sa inyong mga paghahanap ng trabaho at sana po'y matagpuan ninyo ang trabahong para sa inyo. Thank you for watching. Kung hindi pa kayo nakasubscribe guys, please subscribe to this channel, Menchie's Philican Life. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philican Life. And you can join and be a member of this channel. Salamat channel members! At yung mga gusto pa pong maging channel member, click nyo lang po yung join button. Okay? So yun na guys. Salamat po sa mga channel members. At yun na po muna mga guys. Thank you kay Jency, Nanette Lapira, kay Thriving Mom Advisor Arthur Postigo, Marjo Jumento, Maria Amaya, kay Joy Gabriel Channel X, Marlo Kuasay, Justin Ochoa, kay Johnson Pangilinan, Corazon Binene, Nympha and Marciano. Salamat po sa inyong support sa aking channel. At yun na po muna mga friends and viewers. Lakas ng hangin guys dito sa Baltic Sea. At least may araw na. Pero kanina po ay makulimlim. Ngayon hinihintay ko na lang lumubog yung araw at pipicturean ko ang magandang sunset sa Baltic Sea dito sa Europa. Bye! Thank you for watching. Si Ate Menchie po ito. Thank you! Bye!